ng ating Diyos na buhay. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pag-ibig niya sa kanyang sinilikha, gumawa siya ng paraan para tayo ay magkaroon ng salvation at manumbalik muli tayo sa kanyang kaharian. So ito po yung follow-up message po nito sa ating pong pag-usapan ngayon. Ito po yung follow-up message ng ating pag-usapan last Sunday. At ito po ay tuloy, mamaya po right after the message, tuloy-tuloy po yung aming communion. Kumbaga, pinagsama ko na po yung mensahe at yung communion na rin natin para isang diretso na po tayo. So, yung ating pag-usapan ngayon ay pinamagatang kong at the cross. Sabi nga, if you're a Christian, everything start and finish at the cross of Calvary. Bilang mga Kristiyano, isang napakalagang simbolo po ng krus na sa atin. At minsan, marami tayong iba't ibang kaisipan sa krus. Nung bata ko, yung lola ko kasi, binibilan ako ng krus doon sa Manawag. Pag suot ko yun, feeling ko, walang lumalapit sa akin na multo. That's how, ganyan na po ako na-educate ng bata ko. At yung cross na yun talaga, pag nilagyan mo ng liwanag, umiilaw siya sa dilim. Nag-glow in the dark siya. Kaya parang napakatapang ko during the time pag meron kong cross na yun. Which is, nung ako ay lumaki, nakilala sa Panginoon, ay mas maganda pala yung cross na ginawa ng Panginoon sa akin. Hindi pala panakot sa multo, sa aswang, o anumang mga elemento ang cross. Kundi, yung cross ng Panginoon ay isa palang kaligtasan ng sanlibutan. It is a way, it is a pathway, it's an avenue of God in order for us to be saved going back to Him. Tawag yan is redemption. Kaya tingnan po natin sa aklat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 kung ano yung cross, no? Kung ano yung mensahe ng cross na ito sa panahong iyon. At ano yung mga naging reaction ng mga tao nung narinig nila ang pangaral patungkol sa cross ng Panginoon. Dala po tayo, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Masahe po ng amen. Kung tayo po nakita na po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yan, praise the Lord sa isa pong nag-amen. So iba, nagkahanap pa. Sige po, bago ating basahin ang salita ng Panginoon, manalangin muna tayo. Panginoon, sa mga oras pong ito, ayaw pong tinataas ang aming mga sarili, ang aming mga puso at isipan sa iyong harapan. Nais po namin na makita ang karunungan po na iyong salita. Give us understanding, give us wisdom, give us, Lord God, a clean spirit to receive your word for this moment po. Maging sensitibo kami sa mga pamusan niyo po sa amin at sa iyo po, Lord God, patuloy po na bigay sa amin ng karunungan patungkol, Lord God, sa kadakilaan ng iyong salvation na ginawa po sa aming buhay, Lord. Thank you and we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Sinasabi ko doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross, sabi doon, is foolishness to those who are perishing. But to us, sabi niya ganyan, are being saved, it is the power. Sabi niya nga, the power. The power. Ito talaga may power. The power of God. Sinasabi sa Tintinasa na ang mensahe raw ng krus sa mga taong hangal, sa mga taong napapahamak, ay isa tong malaking kahangalan. Pero sa mga anak ng Diyos na nakaunawa ng kaligtasan, sa mga anak ng Diyos na nakaunawa ng kamatayan ni Jesus, ito ay isang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na pwedeng bumago ng iyong buhay. Isang kapangyarihan na pwede kanyang dalhin mula sa buhay na walang hanggan. Kamatayan, buhay na walang hanggan. Isang kapangyarihan na pwede kanyang pagpalain anytime. Yan ang mensahe ng krus sa mga taong may kaligtasan. Pero sa mga taong
walang pagkaunawa dito, sabi ng Bible, isa itong kahangalan. Actually, itong tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay dalawang klaseng tao. Una, ang mga Grecian people at ang pangalawa, ang mga Jewish people. In fact, babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 1 hanggang 25, makikita po natin yan na sa mga Griego, ang krus ay isang kahihiyan. At sa mga Hudyo naman, ang krus ni Jesus ay isang stumbling block. Kasi nga, remember that the Greek people, they have the so-called methodology with regards for the gods. Pag pinag-usapan natin yung gods nila, ang paningin nila sa gods, powerful talaga. Makapangyarihan. No? Kayang mag-command ng kidlat o kayang humawi ng anumang klaseng dagat o bato. Ganun po sila, ganun po yung kanilang pananaw with regards for God. And suddenly, Apostle Paul come to the Greek people and sinasabi niya, ang kanilang God ay ipinako sa krus. Hindi nila matanggap yun. Hindi nila ma-reconcile sa kanilang isip. Talaga, kalukuhan niya. Parang, kumbaga, katawa-tawa sa kanila ang krus ni Jesus. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Apostle Pablo, you know what? But to those who are saved by this message, it is the power of God. May kapangyarihan sa mga taong sumampalataya doon sa krus ng Panginoon. Pero sa mga taong hindi naniniwala, kahangalan lang ang krus ng Panginoon sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, everyone who put faith in Jesus Christ will save from eternal damnation. Ito talaga yung mensahe talaga ng Ebanghelyo eh. Bakit merong good news? Ang good news, ito ay isang pagpapahayag sa mundong ito na ang tao, pag hindi siya naligtas, meron po siyang judgment. Yan po yung mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo ay pagpapahayag na kung saan sa gitna ng kasalanan ng tao, sa gitna ng kanyang kumbaga walang magawa sa kanyang kasalanan, siya ay hinusgahan ng Panginoon na magkakaroon siya ng kamatayan. Ito ngayon ang Panginoon Jesus, bumaba sa lupa upang bigyan ng solusyon yung hindi masolusyonan ng tao, which is yung kanyang kapatawaran sa kanyang kasalanan. So ibig sabihin mga kapatid, ngayon, ang cross ngayon ng Panginoon Jesus, everyone who believes in the Lord Jesus Christ will save from eternal damnation. And this is the reality. Whether you believe it or not, mangyayari po ito. Kasi bakit? Ito ang sinasabi ng Bible. Time will come, sooner or later, may paghahato ng Panginoon sa mundong ibabaw na ito. And we need to be vigilant, mga kapatid. Dapat ang mga Kristiyano ay hindi tutulog-tulog sa mga itong mga sitwasyon. Dapat alam natin ang ating pinaniniwalaan na doktrina o pangaral ng salita ng Panginoon. Para time will come. This is our blessed hope. Because everything in this world will pass away, pero yung salita ng Panginoon na pangako niya sa atin ay hindi mawawala. So ngayon mga kapatid, gusto ko share sa inyo yung profound exchanges at the cross. Doon po sa cross ng Panginoon Jesus, meron pong nangyari. Hindi lang siya ipinako doon, hindi lang siya nilagyan ng tinik, hindi lang siya nilagupit. Meron po talagang pangyayari doon na kailangan nating makita. Diba nakaraan, explain ko sa inyo na ang Panginoon, binayaran niya yung kasalanan natin, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang pisikal na kamatayan. Tama? Kung si Jesus Christ, physically and spiritually namatay po siya. Kasi yun yung kabayaran ng kasalanan natin. Because we sin God spiritually, not physically. Kaya, nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, siya rin po ay nahiwalay sa kanyang pagmahal na tatay. Kasi po, yun po yung nangyari in the beginning. Nahiwalay sila Eva at Adan dahil sa pagsuway niya sa Diyos at nagkaroon po ng kasalanan. Yun po yung tinubos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na mahiwalay rin siya sa kanyang pinakamamahal na tatay. So first time in the whole history of the world, of heaven and earth, na nahiwalay ang anak sa kanyang ama. Imagine, no? For eternity, nagmamahalan sila, and suddenly, sila ay naghiwalay. For a moment of time.
para lang bayaran yung kasalanan ng sangkatauhan. Kanya yung sinakripisyo ng Diyos, yung ganung bagay, para bigyan tayo ng salvation. At masabi sa'yo ng Diyos na mahal ka niya. At masabi sa'yo ng Diyos na lahat ng mga kailangan mo, carry niya. But sad to say, many people today, parang hindi binibigyang halaga yung kaligtasan na yan ng Panginoon. So ngayon, pag-usapan natin yung profound exchanges at the cross. Ano po yung nangyari, Pastor? Kasi ang nakita ko lang, pinako siya, tumilim, tapos namatay siya. Meron po, ang tawag ko po dyan ay the divine exchange. May palitan po nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. May pagpapalit ng sitwasyon mula sa makasalanan at mula sa kabanalan. Meron pong pagpapalit. Kung niyo po nabasa ang Leviticus, isa po yun sa napakagandang ilustrasyon ng salvation po natin. Sa Leviticus po kasi nandoon lahat yung ibinigay ng uri ng pag-aalay. Pero meron po yung tatawag na greatest offering. Once a year, meron po silang ginagawang offering doon na ginagawa nila once a year. At ang ginagawa niyan ay yung pinaka high priest lang ang nag-perform nito. Doon sa tinatawag na Holy of Holies. Kung i-describe po natin yung Holy of Holies, kung ating po titignan siya in a eagle view, para po siyang style ng cross. May papasok ka, may Holy of Holies, doon sa left and right, dito yung bread, yung tawag nating holy bread, at nandito rin yung lampstand. At doon, pag diniretso mo yun, meron doon nakatabing na tela, tawag sa Tagalog, tilon, at ang pumapas lang po doon, sa loob ng isang taon, isang high priest. Ibig sabihin yung pinili lang sa angkan. Anong ginagawa ng high priest na to? When the high priest entered the most holy place, he represents the Israel people. After niya ma-meet ang Panginoon doon, in the center of that yung cherubim, yung tatawag ng Ark of the Covenant, at nangusap ang Panginoon sa kanya, paglabas niya, he represent God to His people. Ganun po yung ugnayan ng Diyos at ng Israel during that time. Ganun po yung ugnayan. At ginagawa po yun once a year, nag-offer po sila ng, sinasabi ng Bible, eksaktong o perfect lamb offering. Ibig sabihin, yung tupa na i-offer doon, hindi pwedeng maliit yung tenga na isa, hindi pwede yun, hindi pwedeng bulag, hindi pwede yun, kailangan first class. Yun yung qualification for the offering. At doon po, sa pag-offer nila ng tupa, may dalawang nangyari doon. May dalawang nangyari doon. Ang ginagawa po ng mga Levites, pag meron pong isang Israelites na may dalang tupa, sa salubong siya ng Levites, yung Levites, hindi siya nakatingin doon sa offerer. Sa midal ng tupa, hindi sila nakatingin. Nakatingin saan? Doon sa offering. O, tama ba ito? Baka maraming puto. Tinitingnan na maayos yun. Pag okay na, pasok sa standard, yung offering, anong gagawin ng Levites? Sabi niya ganyan, extend mo yung kamay mo sa tupa, sa sheep, then suddenly, yung Levite, gigit sa leeg. Yung sheep. Eh, siyempre, dadaan ang dugo doon. Pagkuha ng dugo yung Levite, ipipisik doon sa tao, sasabihin, you're already forgiven by God. So, ano nangyari doon? Ano po yung nangyari? May dalawang bagay nangyari doon. Number one, yung tupa, inosente. Walang kasalanan. Tama? Sino may kasalanan? Yung may dala ng tupa. Ngayon, nung nilayas niya yung tupa, ibig sabihin, yung pagiging inosente ng tupa na walang kasalanan napunta sa kanya, at yung pagiging makasalanan niya napunta sa tupa, kaya siya yung pinatay. Yun yung ginagawa ng Israel for how many years in the Old Testament. And in the New Testament, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, Jesus Christ is the perfect love of God. Na nag-aalis ng kasalanan ng sarili. So doon po, sa krus, may nangyaring palitan po doon. So
So the three profound exchanges at the cross. While I present to you the three profound exchanges that took place at the cross, may we be inspired to recommit ourselves again to serve God and seek Him more fervently. Nawa po, pagtapos ko pong i-share sa inyo tatlong bagay na ito, yung profound exchanges at the cross, nawa magbigay sa atin ng inspirasyon na, Lord, I want to recommit again myself to serving you, to serve you. Parang, Panginoon, grabe pala yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Akala ko na lang yung kwento, pero ito pala yung nangyari. Nawa magbigay sa atin, maantig tayo, na mas kaya tayo maglingkod sa Diyos. At alamin natin pa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Na mas maging ano pa tayo, mas maging vibrant pa tayong Christian. Na hindi lang yung every Sunday nandito tayo, pag Monday wala. Para yung kanta ni Darlene, no? When it's Sunday, sabi niya ganyan, I lift up my hands. But when Monday, sabi niya, I can't even find my Bible. Where is the power of God in my life? Kanta mo ni Darlene niya sa napakagandang composition. So kaya mo mga kapatid, ito po sana yung mangyari po sa atin. After I share to you the three profound exchanges of the cross, may help us, may lead us, may inspire us to recommit ourselves to serve our God and seek Him more fervently. Yung pong pagkamatay ng Panginoon, isa po sa mga tawag po dyan ay tinatawag na substitutionary. Ibig sabihin, dapat ikaw yung mamatay, may substitution. Yun nga po yung Panginoon. Ang tawag po dyan ay substitutionary atonement. Ibig sabihin ng Tagalog, kapalit na pagbabayad sala. Dapat tayo mapako sa krus, pero ang Panginoon ang ipinalit para siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung divine exchange, Pastor? Let me give you a little bit explanation. Divine exchange represent a deep spiritual transformation where Jesus Christ, through His sacrificial death on the cross, bears the sin, guilt, and penalties of humanity. In return, those who have faith in Him are granted for forgiveness, righteousness, and eternal life. Sino ba ang may dala ng forgiveness? Sino ba ang may dala ng righteousness? Sino ba ang may dala ng eternal life? Sino? Ang Panginoong Jesus, di ba? Yun ang dala-dala niya eh. Sino naman ang may dala ng guilt, sin, penalty, disobedience? Sino may dala? Humanity. So anong ginawa? Nagpalit. Kasi hindi mo pwedeng parusahan ng Panginoon kung wala siyang kasalanan. Hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng parusahan ang walang kasalanan. Hindi pwede ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo kung wala siyang kasalanan. So anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng kasalanan mo, lahat ng guilt sa buhay mo, lahat ng shame, ng penalty, kinuha na yon, at kung ano yung meron sa kanya, righteousness, eternal life, forgiveness, being righteous, ibinigay niya sa iyo. Nung ikaw ay nanalig sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag dyan, divine exchange. Kaya siya napako sa krus ng Kalbaryo. This exchange involves swapping humanity's judgment for Christ's acquittal separation from God for reconciliation, death for everlasting life. It reveals the magnitude of God's grace and the revolutionary effect of Christ's sacrifice, offering for the believers headed relationship with God and a transformed identity. So ano ba yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo? Tatlong palitan ang nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo. Three divine exchanges. Number one, the exchange of sin and righteousness. Yan po yung unang naging palitan sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo pwedeng ipako si Jesus kasi nga ang Panginoon ay walang kasalanan. The heart of divine exchange is transfer of sin and guilt
from humanity to Jesus Christ. Ano ba sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21? Sige mo, hanapin natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Sabi doon, God made Him who had no sin. Ayan, sino yun? Sino yung ginawa ng Panginoon? Made Him had no sin to be sin for us. No? Sabi ng Bible, ang Panginoong Jesus mismo na walang kasalanan para siya ay maging makasalanan para sa atin. Kasi para akuin niya yung kasalanan natin. So that in Him, sabi niya ganyan, we might become the righteousness of God. Kaya ba't tayo nakakatayo sa harapan ng Panginoon ngayon? Why? We can stand in the presence of God. Why we can stand in His throne? Why we can pray directly unto the Lord? Not because of our righteousness, not because of our goodness, but because of the righteousness that Christ given us. Amen ba? Na nung ikaw ay nanalig kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, napasayo ang kabanalan ng Diyos. At yung kabanalan na yan, ang ngayon tinitignan ng Diyos sa iyo upang ikaw ay pakinggan niya, makausap mo siya, at makalapit ka sa Kanya. So, ibig sabihin, nakakalapit tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi sa gawa ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Malinaw po ba yun? Clear? Yan po yung ating kaligtasan. Kaya sabi ng Bible, walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Pero yung ginagawa nila, tingin na iba religion, hindi po ito religion. Isa itong relasyon, isang pakikipag-ugnayan muli sa Diyos. Na mula sa Diyos, sa kasalanan natin, na ating naman kila Eva at Adan, ngayon po, nagbigay ang Panginoong Hesus ng daan para tayo magkaroon ng ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Dahil ang dala ng Panginoon, righteousness, forgiveness, and eternal life. Yun po yung ibinigay niya sa atin. So nung nawala sa kanya yun, kinuha naman niya yung ating kasalanan. At yung kasalanan na yun po yung naging resulta sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung kasalanan, ang isa sa mga hatol ng Panginoon dyan, yung natawag the wrath of God, yung galit ng Diyos. So this passage, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, highlights that Jesus was sinless, took our sin, took the sin of the world. On the cross, Jesus bore the weight of humanity's transgression, absorbing the penalty and punishment that was rightfully for us. Meron po isang kwento po dito. Meron po mga Navy SEAL na nag-ooperate po sa Afghanistan during that time. And usually pag mga SEAL lang kasi operation, 7 lang actually, ang isang 5. Kasi nga ito yung mga high caliber ng Army. Yung mga iba yung class ng mga training ginagawa nila. Kumbaga sa mga police, SWAT team, pero mga bomb threat, SWAT na yung tinatawag nila para i-handle yung sitwasyon. Pero kung mga traffic lang, yung mga police lang na pangkaraniwan, mga nagnakawan, mga police lang. Pero pag may mga threat ng mga terrorists, mga bomb, ginagawa nila yung mga special action force. Iba yung training nila. So, ganun po yung Navy SEAL. And while they are operating in Afghanistan, habang yung dalawa sa taas is naka-snipe para i-clear lang yung daan ng kasama nila patungo sa ibang building. Then suddenly, may sumigaw sa likod nila. It's a mob. Kill the Americans! Kill the Americans! Sabi ng mga tao. And suddenly, may isang granada na pumasok doon kung saan sila pwesto. And may isang sundalo doon, instead na tumalon siya doon sa pintuan to cover himself from the blast of the grenade. Ano yung ginawa niya? Grenade! Dumapa po siya. Kasi bakit? Para protektahan yung dalawang kaibigan niya sa taas for the sniper. At nung sumako yung granada, namatay po siya, pero yung kanyang dalawang kasama buhay. He absorbed the blast of the grenade in his body.
Kaya nga sabi nga ng isang preacher, first time doon yung nakakita ang isang presidente ng Amerika umiiyak dahil sa Panginoon. Heroism kasi yun eh. He sacrificed himself para iligtas niya ang dalawa niyang kasama. Yung blast ng Granada, kumbaga kung hindi mo makita, hindi nga nila makita na kung ano nangyari sa kanya. Kasi malakas yun eh. Diba? Kumbaga talagang wasak talaga yung bibig. Suddenly patay yung tao. Pero yung dalawang kaibigan niya, buhay. Ganyan po yung ginawa ng Panginoon sa atin. He absorbed the punishment of death on the cross. Para saan? Para kanino? Para sa kanya ba? No. Para sa mga tao magtitiwala sa kanya. Amen ba? Tayo po ba nagtitiwala sa Panginoon? Niligtas ka ng Diyos. Inalis ng Panginoon ng sumpa sa buhay. Tandaan mo yan. God feared you already in all kinds of harm in this world. Kasi bakit? Inabsorb ng Panginoon yung gawa, yung judgment ng sin sa kanyang mismong katawan. So He absorbed the penalty and punishment that was rightfully for us. In exchange, sabi niya ngayon, those who place in their faith in Him receive His righteousness, His forgiveness, His eternal life, and His blessing. Sabi, no? Yung mga nanalo mo sa Panginoon Jesus, ito naman ibinigay sa mga nampalta sa Panginoon Jesus. This exchange is not just legal transaction, but a profound relational shift where believers are reconciled to God. At dahil doon, nagkaroon ulit tayo ng ugnayan sa ating Diyos. At dahil doon, we are now confidently, every minute, every hour, to come to our Father, to pray to God, at pakikinggan niya ang panalangin natin. Kasi bakit? Tayo ay nakatanggap ng righteousness, nakatanggap ng pagpapatawad ng Panginoon, at nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po yung na-loss nila Eva at Adan in the beginning of the creation. Kumbaga, ibinalik lang ng Panginoon Jesus yung nararapat na meron tayo. Kaya dapat ang mga Christian, sila dapat sa mga pinakamasayang tao na mabuhay sa mundo ito. Kasi bakit? Sila yung mga nilinis ng Diyos. Amen ba? Sila yung pinatawad ng Diyos. Amen ba ron? Sila yung pinagpala ng Panginoon. At sila yung binigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alahanin niyo po kung mayroon may problema. Kung mayroon kang dadaanan, tandaan mo, pinatawad ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Amen ba? Binigyan ka ng kanyang katwiran. Badal ka sa harapan ng Panginoon. At pang-apat, may buhay na walang hanggan. Kaya sabihin mo, Lord, ang problema sa mundo ito, matatapos din. Amen ba? Kaya minsan, huwag natin gano'ng seryosohin kung ano ba yung ipagdadaanan. Ikiibas din yan. Basta ang mahalaga, meron tayong buhay na walang hanggan. So yan po yung unang exchange doon sa krus ng Kalbaryo, the exchange of sin and righteousness. Kinuha ng Panginoon yung ating kasalanan at ibinigay ng Diyos ang kanyang katuwiran. The next is the exchange of death and life. Ano sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23? Diba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yes, nagpapatawad ang Diyos, pero may kabayaran yung kasalanan. Pwede kanyang patawarin, pero kailangan mayroong mamatay para sa iyo. And that kind of forgiveness, that kind of redemption, kailangan talaga yung mangyari. Kasi pag hindi ginawa ng Panginoon niya at pinatawad lang tayo ng Panginoon na walang namatay sa atin, tingin niyo sino yung magre-react dito? It's Satan. Sabihin niya, o tingnan mo, hindi mo sino yung batas mo. But God, gumawa siya ng paraan para hindi mabali yung kanya mismong batas. Kaya nga, for the wages of sin is death. But, sabi ng Bible, the gift of life is eternal life through
our Lord Jesus Christ. Kaya kung ano yung meron tayong faith ngayon, nanggaling lahat yan sa ating Panginoon Jesus. And sabi daw sa Ephesians chapter 2 verse 1. Tingnan po natin. As for you, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 2, chapter 2 verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sin. Tayo patay sa ating mga kasalanan. This describes that the condition of being spiritually dead due to sin. Kaya nga ang tao, pag wala pa siyang kapanganak spiritual, wala pa siyang buhay na galing sa Panginoon, sa Diyos, ay lalong gumagawa yan ng kasalanan. In fact, nabubuhay sila sa kasalanan. They are living in sin. Kasi bakit? Wala pa sila, patay nga sila, di ba? They are dead. Ibig sabihin, you have no power to overcome sin because you're already dead. Pero pag ikaw ay nanalo sa Panginoong Jesus, hindi ka nila pinatawad, pinagpala, binigyan ng katuwiran, binigyan niya pa kanya ng buhay. Kaya dapat yung buhay na yan ang nakikita ngayon sa kanyang mga anak. Amen ba? Kaya dapat pag naranasan mo lang yung papatawad ng Panginoon, ikaw lang, doon huhupa lahat ng gulo ng buhay natin. Totoo lang. Madali tayong patawad, madali tayong umiintindi ng mga sitwasyon. Alam mo na, you have already a humble heart. Kasi nga, naiintindihan mo yung patawad ng Diyos sa buhay mo. Pero pag hindi mo ito naiintindihan, at malabo sa iyo ito, mahirap magbago. Maybe nagbago na siguro ng pananaw, pero yung buhay na meron ka, hindi. In Revelation chapter 20 verse 40, tignan po natin. Ano ba yung death na ito, Pastor? Ano ba yung sabihin ng death? May dalawang klaseng death sa Bible. You die physically, and you will die spiritually. Eh, di ba sabi ko sa inyo noon? Pag ikaw ay nakilala kay Lord at na-born again ka, isang beses kang mamamatay, pero dalawang beses ay mapanganak. Naalala niya? Pero kung ikaw ay hindi tumutugol sa Diyos, nilagyan mo kanyang kalooban, isang beses ay mapanganak, dalawang beses ang mamatay. Di ba? Pinanganak ka physically, mamatay ka physically, at mamatay ka pa spiritually. Pero pag ikaw ay kumilala sa Panginoong Jesus, at sinunod mo ang kanyang kalooban, at naging master and savior mo sa iyong buhay, dalawang beses ka mapapanganak. Kaya may word sa Bible na, you are being born again. Ipinanganak ka muli. At magandahan yan, dalawang beses ipapanganak, pero isang beses ka lang mamamatay. Physically lang. Revelation chapter 20 verse 40 said, the death and the Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Sabi ng Bible, lake of fire. Sino naligo sa swimming pool nakaraan? Hindi pa lake yun, swimming pool yun, di ba? Can you imagine? Yung pool na yun, naglalagap yun na apoy yun, at doon kayo tatakot. Kaya ang tawag, eternal damnation. Ano ba naman yung mabubuhay ka sa mundong ito just for 80 to 90 years? Samantalang yung eternal life yun. Pagpapalit ba natin yun? Kaya ngayon pa lang dapat sikapin natin na tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi bakit meron papapalang nakahambang sa atin na maganda? We are blessed by God. So this verse distinguishes between physical death and the second death, which refers to eternal separation from God. Doon sa lugar na yon, sa Lake of Fire, doon wala ng Holy Spirit doon. Doon wala nang anything na comfort ka mararamdaman. Puro pagdurusa. So the cross also represent an exchange of death for life. Jesus' sacrificial death pays the penalty for our sin, which is death, both physical and spiritual. By dying in our place, Jesus offered the gift of eternal life to those who believe in Him. Kaya ang foundation ng ating pananampalataya, nagsisimula yan sa faith mo kay Christ, doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo sa buhay. Diyan nagsisimula ang Christian life mo. Hindi yung kailangan ka pinanganak, kailangan ka na ilublob sa tubig. Hindi po doon, totoo lang nagsimula. Nagsimula yan
mananalig ka sa Panginoon Jesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay, doon nagsimula yung spiritual life. And His resurrection from the dead confirms this exchange, showing that death has been defeated and eternal life is available to those who trust in Him. The resurrection is the powerful demonstration of the new life believers receive, symbolizing the transformative power of the divine exchange. So ang Panginoon, nung siya namatay, tanda natin, hindi po siya nanatiling patay. In fact, nagkaroon po ng kapangyarihan ang Panginoon nung nabuhay siya muli. Sabi ng Bible, He conquered sin and death. Kaya nga, to those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Nawa, itong mga versikulo ito ay hindi lang siya na-recite na kunti, meron lang siya kapangyarihan sa buhay natin. That you are really blessed by God. Yun po yung pangalawang divine exchange. And the last is, yung tatawag natin, the exchange of condemnation for justification. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ. Sabihin, pag ikaw ay naka Kristo na, wala nang paghahatol, wala nang paghuhusga sa iyo. Kasi nga, binayaran ng Panginoon na yung kasalanan mo. And the good news for that, the word justification is a legal term. It means, kumbaga may hearing. Hiniring ka, pinatawag ka, pero napatunayan na wala kang kasalanan. At ang implikasyon nito, the word justification, as in, walang maalala ang Diyos na nagkasala ka sa Kanya. Ganun po yung ibig sabihin ng justification. As in, parang grabe, napakalinis mong anak niya. As you never do anything sin. So ganun po kapangyarihan, kapower talaga yung salvation na meron tayo sa Panginoon Jesus. Condemnation is the declaration of guilt and consequent judgment or punishment due to sin or wrongdoing. Sa atin, bilang isang Kristiyano, yung word na condemnation signifies the legal and moral consequence of failing to meet God's standard. In the beginning, di ba, hindi na-meet ni Eva yung standard ng Panginoon na sumunod. In fact, the other word of sin, there is rebellion. Ibig sabihin, may panukala ang Diyos, sinuway. Ang tawag doon, rebellion. Parang dito sa Korea, di ba? Panukala sila, hindi mo sinunod, ibig sabihin, nag-rebelde ka sa panukala na yan. You are rebelling against the government. You are rebelling against those rules and regulations. At may punishment po ang bawat pagsuway. However, hindi po na ng Panginoon na tayo po ay makondemn sa ating sitwasyon. But rather, He sent the Lord Jesus Christ. In John chapter 3 verse 17 said, Jesus declares, for God did not send His Son into the world to condemn, to condemn the world, but to save the world through Him. So it means the cross is where the wrath of God against sin was fully absorbed in the body and life of our Lord Jesus Christ. So nangyari po yung condemnation doon mismo sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, in response to the divine exchange at the cross, I challenge you to embrace the full scope of what Jesus offered and did on the cross of Calvary. Sana po, i-embrace mo natin ito. Na kapag tayo po ay nalulungkot sa buhay para tingin natin meron tayong mga problema, nawa ito po yung ating i-embrace. Lord, you save me talaga. Panginoon, namatay ka para sa akin. I believe, makikita mo yung kasagutan ng iyong problema. Kung gaano yung kahirap na tira sa Panginoon para i-save niya tayo mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. At pag yan yung laging dinideclare sa sarili mo, I believe God will give you a solution to your problem. At mas lalo tayong mga humble
sa ating buhay na tayo ay niligtas ng Panginoon sa gitna ng ating kasalanan. So we need to accept and embrace the full scope of Jesus Christ offer sa atin. Then repent and turn from sin, placing your faith firmly in Christ for forgiveness and new life. Live out your new identity and pursue holiness that is embodying His love and His will into our daily life. Hindi lang po sana natapos doon mga kapatid na tinanggap mo ang Panginoon. Kung hindi, dapat ito ay sinishare mo rin sa ibang tao. Kaya sinasabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya tayo dito yung mga kapatid, dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon. Amen ba? Kaya pa tayo nagtipon-tipon dito dahil kay Jesus. Dahil sa kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya. At nung tayo naligtas, mayroong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat nating lakukan. No, mga kapatid, let us walk to the life that God given us. Lumakad tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Gawin natin ang may katapangan, yung panibagong buhay na natanggap natin sa Panginoon. Accept His will. Kaya naman, sa usapan namin doon sa devotion namin doon sa praise and worship. Tanggapin lang natin yung kalooban ng Panginoon. Just like Joseph. At first, maybe, hindi naiintindihan nangyayari sa kanyang buhay. But at the end of the day, Joseph understand na inalaw pala ng Panginoon na mangyari sa kanya yon dahil may plano siya. Kasi tanong ko sa kanila sa praise and worship kanina, totoo ba walang galit si Joseph sa kanyang mga kapatid? Totoo ba walang galit si Joseph? In fact, meron. Hindi pwedeng hindi siya nagalit. Yung tinapon siya doon sa balon na walang tubig, ipinid na siya. Diba? Kumbaga, typically, bilang isang tao, meron kang hinanakit. Pero you know what? Bakit napatawad ni Joseph yung kanyang mga kapatid? Hindi dahil sa yumaman siya. Hindi dahil sa na marami na siyang ari-arian, hindi yun. Alam niyo kung ano? Naintindihan niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, pag naintindihan mo ng plano niya sa iyong buhay, kaya mo nang patawarin yung mga tao na nakisa. Because God allow you to undergo a certain moment that plano yan ng Panginoon. Diba sabi nga, the person that God hurt the most is the person that God will use the most. Kita niyo po sa Heroes of Faith, yung mga taong talagang dumanas ng matitindi kapigatian sa buhay, sila yung mas ginagamit ng Panginoon. Kasi alam nila the scars of faith in their heart, those are yun yung mga palatandaan na sila ay tinrain ng Panginoon sa pinakamasakit na sitwasyon ng nilang buhay at ngayon ginagamit sila ng Diyos. When God use you, He will also bless you. Hindi pwede mawala yun. Amen ba? You're gonna separate God using you but wala kang blessing. No, yung pwede isa-separate yun. The more God use you, the more God bless you and supply all your needs according to His richness and glory. Kailangan na magtiwala tayo sa Kanya. Amen ba? We need to receive what God done and give to us. And let us walk with confidence na ang buhay na meron tayo ngayon ay buhay na galing sa Panginoon. So ngayon po ating pong take ang communion na ito. Natuwa ko po si Andy and Brother Ace to serve the communion. At habang pong kanila pong sineserve ang communion, ayan niyo po muli, paalahan mo kayo sa sulat ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sinasabi ng Apostol Pablo
nung siya ay nangara sa bansang Corinto, sinabi niya rito na, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night was betrayed, took bread. And we had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Sabi sa verse 26, "For whatever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner," ibig sabihin, pinawalang bahala lang ang pag-take ng communion. Hindi siniseryoso, dito tinitingnan na sagrado, ano sabi ng Bible, "will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For everyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself." Imbis na pagpapala ang matanggap ng isang tao sa communion na ito ay magiging isang sumpa dahil ito ay hindi niya binigyan ng seryoso at hindi niya binigyan as sacred things sa buhay niya. Verse 10, "That is why many among you are weak and sick. A number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned in the world." So, apatin mo na yung tinapay. Manalangin po tayo at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Whatever things na meron po ngayon sa buhay mo, you can come to the Lord and manalangin po tayo at palinis po tayo sa Panginoon. Sige po, let's pray. Lord, be your blessing. Speak with strength among thy servant. Ating pong sabay-sabay na kain ang tinapay. Sacred cup. Bago po natin inumin, dahil po tayo sa Panginoon. Personally. Thank you, Lord, for thank you, Father, for using me in your Ating pong sabay-sabay inumin. Let's pray. Father, we thank you for the communion that we have right now. Tunay, Panginoon, na napakasagrado ang ginawa namin dahil sa pagpapahayag ng iyong kamatayan na ikaw ay bumalik sa mga bago na ito para tanggapin namin ang buhay na wala hanggan sa iyo. I pray sa iyong mga kapatid natin ng communion na minsan pa nilinis mo ulit sila, Panginoon. Nilinis mo sila at binigyan mo ulit sa Panginoon panibagong freshness of their soul, Lord God. I pray that you to strengthen their spiritual life. Patuloy sila, Panginoon, na mag-hunger sa iyong salita.
paghanap, Panginoon, lumagos pa ng pagkaan meron sa ito. Nawa, Panginoon, paglabas namin dito, baon namin ang kalakasan ng Espiritu at Panginoon sa Panginoon sa amin. We thank you and we honor you. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo at itaas ko ang aking mga at ang inawitin ko ang aking rosaryo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi doon, "Now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him, the Church, and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. Amen." At ating pong tanggapin ang ng Panginoon sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. And hallelujah! Sige po, ating pong Panginoon. Praise the Lord! So ngayon po, bago po tayo kumain or may mga announcement tayo, meron lang po tayo siguro 5 minutes grouping. Ayan. Babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pag-usapan po natin kung ano ba yung naging pangungusap ng Panginoon sa ating mensahe with regards sa divine exchange. Sige po, dito po yung mga babae sa bandang kanan, sa bandang kaliwa naman ang mga lalaki. Okay po, so announcement lang po mga kapatid. Ayan. Meron tayong so 5th year anniversary in Gerald and Star. Ayan. Okay, sige, pag-pray natin yung ating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Si Gerald at si